Ragusa pedal versus Sagmi TX5. So this is a comparison lang mga pedal kung ano bang pedal yung dapat nyo i-consider sa pagbili. What is up YouTube? I am back for another video and today tayo ay nagbabalik dahil meron tayong i-unbox. Pag-uusapan at i-review yung bike parts ngayong araw na ito mga pedal. Kita nyo naman sa ating setup, medyo kakaiba dahil ang aking kamay lamang ang inyong nakikita. Alright? Ngayong araw to mga pedal, meron tayong Ragusa pedal versus Sagmi TX5. So this is a comparison lang mga pedal kung ano bang pedal yung dapat nyo i-consider sa pagbili, kung ano bang trip nyong pagra-ride. Dumidepende rin yan kung kayo ay nasa trail or kung kayo ay nasa XC na pagbabike, no? Mamaya ipapaliwanag ko kung ano meron sa dalawang to, yung price, yung weight, and yung mga specs na dapat yung malaman sa bawat isa sa kanila, no? Itong dalawang to ay available kay Edward Ninja. Ilalagay ko yung kanyang Facebook sa baba, Facebook link, no. Isa siyang direct supplier sa warehouse. Siya kumukuha ng mga bike parts. So, kung gusto niyo makamura ng mga bike parts, just message Edward Ninja, no, para sa mga parts na available. You know, kung ano yung mga hanap yung parts, available lagi sa kanya, no. So, maraming salamat kay Edward Ninja sa pagpapahiram ng bike parts and umpisahan na natin mga pedal. Start tayo dito kay Ragusa pedal. Ayan, nakabukas na siya. Ayan yung kanyang box, bago para at least meron kayong idea kung ano itsura. Tapos nakalagay yung QR code. Ito. Pag in-scan nyo to, may redirect kayo. Ito yung kanilang group sa Facebook. Ito naman yung kanilang Facebook page sa Facebook, no? Parehong Facebook yan. Hindi kayo madidirect sa isang website or what. Para sa Facebook lang po yung mga pedal, no? Pwede kayo magtanong. Ayan lang, nakalagay dito. Color, kung anong available or nasa loob ng box na to. Pero yung nasa akin ay red, no? Hindi lang siya naka-check. Wala namang nakalagay na iba. So, buksan na natin. So ito yung itsura niya sa loob. Yan. Wala siyang nakalagay na manual. Isa lang papel para doon sa gitna para hindi maguntukan. Pero the rest, wala. No? Tabi ko lang to. So ito siya, no. Ang tawag sa dalawang pedal na to mga pedal, itong isang pedal na to, tsaka itong pedal na ito ay nylon pedal mga pedal, no. Mga lightweight pedal na sila, no. Yung pedal na ito ay para this one, itong Ragusa mismo specifically para ito sa mga XCs, mga mountain bike, yung mga pwede sa kanya, no. Kung kayo ay medyo mga nagdi-DJ or pwede rin naman siya, no, pero hindi siya gaya ng mga pang heavy duty na mga pedal, no. Silvering na po ito. Pwede niya man tong buksan, no. Ito yung thread niya. Pwede niyo buksan and lagyan ng grasa sa loob. Sigurado kayo na madulas or maganda yung laro ng inyong Ragusa, no. Quick ano lang tayo, look lang sa appearance niya. Medyo slide na side dito sa gilid. Ito yung sa taas. Nakikita niyo yung mga tornilyo. Yung tornilyo ng kapedal ay para sa sapatos niyo, no, para hindi dumudulas yung paa niyo. Yun po yung purpose niyan. So sa kabila ganun din. Medyo slide and yung design ni Ragusa dito. Tapos yung Ragusa na pangalan dito sa may gitna, no. Tapos dito naman kapedal, usually dalawang way siya para ikabit sa ating mga crank arm. Ito, pwede rito or pwede nyong pihitin dito. Depende sa inyo. Pero usually sa ibang bansa, yung mga napapanood ko mga YouTuber din, dito talaga nila pinipihit, no? Pero ako, nasanay ako dito sa gitna. Yung niro-rotate ko lang. So, yun yung itsura niya mga pedal. Hindi ko natatanggalin tong plastic dito kasi hindi naman atin ito, no? Pinahiram lang sa atin ni Edward Ninja. So, kung bibili kayo, merong ganyan, sealed siya. Ibig sabihin talagang brand new and walang gas-gas yung kanyang mismong thread. No? Kasi pag may gas-gas yung thread at bibili kayo, kung may nakita kayong gas-gas, huwag nyo nang kunin kasi possible na magkaroon kayo ng issue, no? Bigay ko sa inyo yung timbang, yung presyo. Itong nasa aking mga pedal, itong hawak natin ngayon na Ragusa, ito ay 190 gram each, no? So ito ay 190 gram, pero in total nasa 400 gram siya approximately, yung dalawa. Syempre, hindi nyo naman ikakabit ng isa lang siya, so kaya nakatotal siya ng dalawa. Pero each ay 190 gram lang mga pedal. Sobrang gaan na nun. So maganda yung marami kayong color na pwedeng pagpilian. Merong black, merong red, merong blue, may gray, may green, may orange. Just message Edward Ninja for orders and magkasundo kayo, no. Susukatin ko na rin siya mga pedal. That's why meron ako may ditong panukat, no. Wala kasi siyang description dun sa pinagkuhanan ko. So mano-mano natin siyang susukatin. Itong sa side na to, 10 cm siya yung kanyang gilid. Kung nakikita nyo, I'm hoping nakikita nyo. Yan. Tapos sa may side na to, 11 cm. Same lang naman din dito. 14 cm mula dun sa mismong thread hanggang dun sa dulo. Yun yung kanyang mga pedal. Yun yung sukat niya, no. Dito, tsaka dun sa mismong pinakahaba.
Yun po yung sukat niya, no? Sa timbang 400 gram, medyo magaan yung mga pedal. Kung bibili kayo ng mga stock na pedal, yung mga pedal na meron pa mga ilaw dito o reflector ang tawag, medyo mabibigat na sobra yung mga bakal-bakal. Dito, nylon na po ito, matibay na, and seal bearing na rin, no? Hindi kayo gaano kakabahan kung medyo mabasa yung bike, maulanan kayo. At least, hindi gaya ng mga bearing na open o yung mga unang bearing na bukas lang siya, mga bulitas, na kapag nabasa, pinapasok agad, kinakalawang yung loob. Yun yung nagiging cause ng sira or madaling magkaroon ng issue sa may thread, no? Pero ito magandang klase na itong mga pedal. Para sa akin, for newbies, for beginner, napakagandang klase na itong mga pedal. Napupunta tayo sa presyo mga pedal. Ang presyo nito sa market or sa online, gaya na sabi ko lagi, nagbibigay ako ng price depende sa range, no? Price range ng mga pedal. Merong mga nagbebenta nito ng 350 pesos. Ang pinakamababa is around 299. Yun yung mga nakikita kong price. Kay Edward Ninja, alam ko 299 to sa kanila. Merong mga nagbebenta ng 350 pesos or more. Mas mahal pa, no? Kung gusto nyo makamura, just message Edward Ninja, no? Para at least makamura kayo. Sa price range niya, for beginners, I think that's maganda yon, advisable na yung mga pedal. Hindi na kayo lugi sa 300 pesos or 299. Kung makakabili kayo sa Shopee or sa Lazada, kung meron kayong mga vouchers and discount, mas maganda. Pero kung gusto niyo makuha agad yung item, just message Edward Ninja para mabilis yung inyong transaction. Di-deliver nyo sa inyo yan basta malapit lang kayo sa area. Dito lang kami sa may Pasig City, no? So ayun lang naman, mula naman kung kailangan pang ibigay na specs sa inyo or any information na dapat nyo malaman. Yun lang naman yung sukat niya, yung weight, yung price. Napupunta na tayo mga pedal dito sa isa, yung Sagmit DX5, yung kanyang box. Hindi siya actual box plastic lang siya, no? Tapos nakalagay dito yung kanyang quick specs. This one is a DX5, color black yung nasa atin, seal bearing, 320 gram, 0.3 gram, 320.3 gram siya and made in Taiwan. So buksan na natin. Oops, tabi lang natin. So gaya ng yung isa, wala naman siyang manual, meron lang siyang nakalagay na papel or karton para hindi magdikit yung dalawa at magkasiraan, magkaroon ng gasgas dahil dun sa tornilyo. Punta muna tayo sa kanyang appearance mga pedal. Ito ay Sagmit DX5, yung kanyang logo and yung kanyang series nasa gitna, no? Tapos yung kanyang mga screw, yan, hindi siya ganun kahahaba gaya nung isa. Tapos medyo manipis lang din siya mga pedal. Maganda yung style niya mga pedal, no? Maganda yung pagkaka-black niya, no? Tinerno dun sa kanyang thread, no? Maganda naman siya. Punta na tayo sa kanyang timbang mga pedal. Kung mapapansin nyo, yung timbang nito mas magaan dun sa isa. This one is 320, no? Magkasama sila. Tapos per each siguro nasa around 160, no? 160 gram each. Sobrang gaan nun kumpara dun sa isa kanina na 190 gram each, no? Tapos ang presyo nito mga pedal sa market ay 799 ang pinakamataas na nakikita ko. Meron ding mga that's 800 basically. Tapos meron ding mga mura na nasa 699. Pero sa ating kaibigang si Edward Ninja, nasa 699 lang po itong mga pedal, no? Itong pedal na itong mga pedal usually ginagamit ito sa mga DJs, downhill and mga trail, no? In short, yung mga bundok, mga aggressive na uri ng pagbabike. Hindi siya gaya ng mga XC bike lang na long rides papunta ng mga Laguna, Baguio, long rides in short, no? Pero this one, ito yung mga medyo aggressive na mga pedal na ginagamit, lalo sa mga truck, mga trail, ganitong klase ng pedal po. Ngayon, sukatin muna natin siya bago tayo magpunta rin sa comparison para ibigay ko sa inyo yung idea kung anong bike parts ba yung dapat yung gamitin, no? Ito, yung pagpunta ko sa kanilang naganap ako ng specs niya for size, wala ako nakikita. So susukatin na lang natin siya mano-mano by centimeter. So this one, yung kanyang lapad ng pedal is 8 cm lang. Hoping nakakita nyo. Yung sa kanyang dito naman, 12 cm naman po mga pedal. Yung kanyang haba naman hanggang dun sa may thread mismo ay 14 cm. No, yan po yung kanyang sukat para at least may idea kayo. Kasi some website or mga page hindi nyo makikita agad-agad yung mga ganong specs, no. So manipis lang siya. Sukatin natin yung nipis na ito. So this one is around half lang siya halos. Half centimeter lang siya mga pedal. Let's go naman po na tayo sa comparison mga pedal para magka-idea kayo. Let's go. Ano bang dapat na pedal ang inyong bilihin in the future? Kung kayo ay nag-XC or yung mga rides na long ride, short ride, ito yung para sa inyo, no? Usually sa mga kalsada lang. Hindi kayo naglalaro or umaakit ng bundok para sa mga agresibong pagbabike, nagja-jump, nagtitrail or kung ano pa man. Medyo magaan na rin siya. Mas advisable na po itong gamitin. And hindi naman siya pangit tignan, hindi naman pangit yung design ni Ragusa. Magandang klase naman po siya and hindi naman to agad-agad masisira pag katagalang ginagamit. So advice
ko para dun sa mga nagbabike ng mga long rides, mas okay ito kung hindi naman kayo umakit ng mga bundok. Para sa akin, kung mga aggressive biking, mountain biking or what, ito po yung advisable para sa inyo. Mga DJs, medyo malapad and medyo lightweight lang, no? You know, you're thinking na gamitin to kahit sa kalsada lang, that's totally fine mga kapedal. Pero syempre, mas maganda na kung gagamit kayo ng para doon talaga sa klase ng biking na hilig nyo, no? Kasi kung makikita nyo yung mga website or mga pages na mga pedal na ito, naglalagay talaga silang description kung para saan yung klase ng pedal. Gaya na sa mga road bike, cleats na pedal ang ginagamit. Sa mga mountain biking, DH, aggressive biking, yung mga ganitong pedal. Yung mga XCs or mga long ride, ganitong pedal. So, depende rin yung mga pedal. Hindi lang basta saksak ng pedal dahil lang trip nyo. Pero, depende pa rin yan sa safety. Lagi kong sinasabi sa channel na ito, kung tingin nyo safe naman, why not? And kung tingin nyo hindi naman magiging delikado yung inyong pagbabike dahil lang sa isang changes na ginawa nyo sa inyong bike, that's totally fine mga pedal. Tingin ko hanggang dito na lang mga pedal, and wala naman siguro kung dapat ipaliwanag pa about this pedal, just to let you know what's inside the box nung Ragusa and nung Sagmit na pedal, no? Sa mga interested bumili, just click the link sa baba, yung Facebook page ni Edward Ninja. So ganyan na lang mga pedal, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please pakiclick yung subscribe button, yung notification bell, para at least lagi nga updated sa ating mga susunod na video. Ingat kayo palagi, ride safe, peace out, bye bye for now.